Pakibati ang katabi mo at pakisabi sa kanya, good morning. Yan. Okay. Question, mga kapatid. Paano mo malalaman kung naabuso mo na ang love of God? This was a question noong Thursday, nung sa youth prayer time. Question ng isang ni Jotam at na gulantang ako doon. O nga no, paano mo malalaman na naaabuso mo na ang grace of God or ang love of God? Isang question yan na dapat tanungin natin sa sarili natin, especially kung ikaw ay desidido at talagang aktibo ka na lingkod ng Panginoon. Kung ikaw ay anak ng Diyos, may times ba na naabuso ko? Okay? At bakit? At anong dapat kong gawin? Sasagutin natin yung tanong na yan as we proceed, mga kapatid. So, bibitinin ko ng konti. 1 John chapter 3 verse 18, ang sabi po rito, little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Yan ang verse natin. May tatlong bahagi dyan. Sabi niya, little children, ina-address niya ang church ni John the Beloved na little children. Pangalawa, sabi niya, wag lang tayong umibig sa magitan ng salita o ng pananalita. Magkaiba yon. Word and talk. Wag lang tayo umibig sa Diyos ng may salita at pananalita, kundi sa deed or sa gawain at sa katotohanan. And here, sa verse po na to, mas magiging clear sa atin na, okay, hindi ko lang pala pwedeng maiwasan na abusuhin ang pag-ibig ng Diyos, kundi magagawa ko pa siya ng tama. Brethren, main idea. Love for God finds its expression in love for others because love for other people is essential in demonstrating the reality of God's love at work in our lives. Okay, tinry kong paiksiin po yan, nahihirapan ako, so nilatag ko na ganyan. Love for God. Kasi ano ba yung sabihin mo talaga ng pag-ibig para sa Diyos? At paano ko malalaman kung naabuso ko na iyon? Alamin natin na ang love ay may expression. Okay? Kailangan mo siyang iparating. Di ba? Kailangan mo siyang iparamdam. Kailangan mo unawaan ng tao na to na that is love. Pero dahil sa smorgasbord ng mga definition ng love na nakakalito, na minsan hindi ayon sa kalooban ng Diyos, minsan, ang love ay napagkakamala nating attraction. O na-attract ako sa babae na to o sa lalaki na to, ay, it must be love. Mali. Love is not attraction. Hindi rin sa infatuation na para bang may feelings ka, parang, uy, kinikilig ako, mukhang love ko na siya. Okay? O kaya, pag may nakakita ka ng pizza at sasabihin mo, wow, I love this pizza. Okay? Sana mamahal ka rin ng pizza. Okay? And ang dami nating definition sa love na minsan, nalilito na tayo. Ano ba talaga? Okay? At ang mga kabataan, litong-lito na rin. Di ba? So, tingnan natin ngayon, yung expression, sabi nyo nga expression. Paano mo i-express, paano mo ipaparamdam ang pag-ibig ng Diyos? So, here's the subtitle natin. How to live a life with a love for God. Hindi love of God. Bilisan natin. Dalawang bagay lang ito, mga kapatid. Hindi siya mahirap tandaan. So, how to live a life with a love for God? Una ay ito. Receive love. At ang in-address doon sa verse, sabi doon, little children. Minsan pwede nating lampasan yun. Little children. Okay, that's good. Little children. O, mga anak. Okay? Pero pag sinabing anak kasi, kahit na ikaw ay 70 years old na, kung buhay pa nanay mo, anak pa rin ikaw, di ba? Kahit na ikaw ay 70 years old at buhay pa ang nanay mo, child ka pa rin niya, tama? Hindi nagbabago.
Pero ikaw ay adult na, pero child ka pa rin niya. Pero dito sa pag-address ni John ng little children, hindi ito in-address sa mga adult na believers, kundi yung bagong mga believers within sa community ni John the Beloved. So, little children, this is a spiritual stage where what you receive is crucial. Did you know mga kapatid na importante na nakakatanggap ka ng pag-ibig? Nung baby tayo, hindi natin alam, pero kung obserbahan natin yung mga baby talaga, like yung baby ni Marvin at ni Jen, pagka umiiyak yan, pero pag kinalo na ng nanay at nakadampi na sa dibdib at talagang hinihele, at kung nahugutom yan ay papakainin, mapansin nyo, tumatahimik yung bata. Pero hindi mo in-explain sa kanya na, anak, ang ginagawa ko sa iyo ay expression ng pag-ibig ko. Did you know, anak, na ang iyong mga hormones ay nag-react sa hormones ko? Hindi alam ng bata yon. Pero naramdaman ng bata na safe siya. That is motherly expression of love. At yung bata, vulnerable, inosente, walang alam, pero ramdam niya. Now, sa ating pakikipag-niig sa sa Diyos at sa kapwa natin, mas ramdam yung pinaparamdam mo kesa sa sinasabi mo. Kahit na magandang explanation mo, kahit na, sabihin ko, explain sa inyo dito, pero nothing beats yung maranasan mo yung pag-ibig ng Diyos personally. Andiyan ba kayo? I can give you a seminar na tatagal ng 100 days, pero nonsense yun. Unless na maranasan mo ang pag-ibig ng Diyos personally. Ang tanong, papaano? You cannot give what you do not have. Genuine love grows from a transformed heart. Okay, next slide. Genuine love grows from a transformed heart. Kapag ikaw ay nakakilala sa Panginoon, mas mararamdaman mo si Lord. Kahit hindi mo pa kilala si Lord, mararamdaman mo na ang Diyos. Nagpapaulan si Lord sa masama, nagpapaulan si Lord sa mabuti. Amen ba? Tsa. At dahil doon, amen ba? Tsa. Parang maglalaba ka lang no? Okay. Okay. Mararamdaman ng kahit sino. Pero yung anak ng Diyos, mas mararamdaman mo. Kasi bakit? May binago na sa puso mo at ito maganda. Akiyo, may sinwitch on ang Panginoon sa iyo, spiritually speaking, na pag nagsalita ang Diyos, nagparamdam ang Diyos, alam na alam mo na si Lord. Pero hindi ka pa ganun ka-sensitive. What must happen? Dapat dumalas ang iyong pakikipagniig sa Diyos, and in that way, you receive love. Okay? You can demonstrate selfless actions when you have seen and experienced selfless actions. Dali natin sa negative side. Doon sa lugar namin sa Montalban noon, magtataka ka, kahit ang mga 5, 7, 9 years old, matatas na magsalita. Matatas na rin silang magmura. Ang tanong ng mga parents doon, minsan pag nakakwento, ba't yung anak ko marunong na magmura? Wala namang nagmumura sa bahay. Since gala ako ng mga panahon na yon, sasabihin ko, ay yung kapitbahay niyo po, tsaka yung mga kalaro niya nagmumura, at yung mga parents ng mga nagmumura ng mga anak na yon ay nagmumura din, at nahawa lang po yung anak mo. Hindi tinuruan ng nanay na magmura, pero natuto yung 5, 7 years old na magmura. Dahil nakita niya. Pero hindi umattend yung bata na yun ng seminar, paano ba ang pagmumura? Ito ang pagmumura. Define ko sa inyo, walang seminar na itinhan. Pero they just saw and they just receive yung bad example na yon, thus natuto sila. On the positive side, kapag ikaw ay lagi nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos, then you are satisfied at meron kang pwedeng ipamigay. Andiyan ba kayo? Next slide. The visible, tangible expressions of love reflect whether we truly know God, may kulang, experientially. Iba kasi yung kilala ko ang Diyos na, okay, siya yung, kaya nga may palaspas,
Kaya nga may Holy Week para may bakasyon, pero other than that, alam ko lang. Pero yung naranasan mo na ba? Naranasan mo na ba ang pag-ibig ng Diyos? And how do you know na naranasan mo na? At kung naranasan mo na, naabuso mo ba minsan? Okay? Example, ang mga parents ang madalas na naabuso. Okay? Ay mga anak din, pastor. Okay, sa parents muna tayo. Sa parents kasi mga kapatid, dahil ang parents ay yung matinong parent, talaga ano yan kumbaga susubo na lang niya, ibibigay pa sa'yo. Okay? At talagang sacrificial. Di ba? Nung time ng kahirapan namin sa buhay talaga noon, nanay ko, ang gagawin ng nanay ko, kakain muna kami lahat ng mga bata. Yung matitira, yun yung kanya. Naisip ko nung mga nakaraan, nung elementary ako noon. Sabi ko, nagtanong, Nay, kain ka na. Mamaya na anak. Lalo kang ngiti nanay ko. So may time na upo ang nanay ko sa may sofa, tatabihan ko siya. Sabi ko, Nay, tanong ko lang, napansin ko lang, bakit di ka kumakain agad? Dati pag kumakain kami, kumakain ka na agad. Lumuluha yung nanay ko. Sabi niya, kasi kailangan ko muna antayin makatapos kayo. At kung anong matira, yun na lang anak niyo sa akin. Bigla ako napatingin sa nanay ko. I don't know, 8 or 9 years old ako noon. At sa murang isip ko, napaisip ako, ay, ito yung nanay. Yung kailangan mabusog muna yung anak bago niya busugin yung sarili niya. Nung ananay ko naman ay na-check up at nalaman, bago siya namatay, a week before siya namatay, nalaman na meron siyang mga lump at may mga bukol-bukol siya sa kanyang liver. At sabi ng doktor, say, kapain mo yung part na to. So, hinawakan ng doktor yung daliri ko. Sabi, okay, yung part na to. Okay, sabi ko, Nay, bakit? Sabi ko, Dok, ba't ang bilis naman? Sabi niya, hindi, naramdaman na yung nanay mo. Nagsasabi ba siya sa inyo? Bigla kong sinabi sa doktor, wait, Dok. Pinausap ko na. Sabi ko, Nay, kailan mo pa naramdaman to? Sabi ko, walang sekreto. Sabi niya, mga 1 taon mahigit na. What? At sabi niya, alam mo ko ano? Kasi ayoko ng problema pa kayo eh. At na-recall sa akin yung love for God na topic na to sa magitan ng example ng nanay ko. So, stay ako sa ospital noon and then nag-uwian yung mga kapatid ko. Pero ako din, katulad na sa tatay ko, okay, a year later, ako din yung nandun mismo nung araw, nung oras na talaga nawalan siya ng hininga. At sabi ko lang sa kanya, Nay, go na, Nay. Okay lang kami dito. Wala ka nang problemahin. And I led her against a sinner's prayer. At sabi ko, Nay, mahal ka ni Jesus. At I was so devastated yung time na yon na parang half ng buhay ko mawawala. Pero I have to tell her. At nung sinabi ko sa kanya, sabi ko, Nay, alam na namin, tinuruan mo kami ng maayos, Nay. At umiyak ang tawad sa sabi ko, sa mga kakulitan ko, tsaka yung sinasagot kita nung bata ako, Nay, tsaka yung ganito. Umingiti yung nanay ko, sabi niya, di ba ilang beses ka na nag-sorry sa akin dyan? Sabi ko, gusto ko lang sigurado na talaga nag-sorry. Umingiti siya, pero that was 1 hour before na binawian talaga siya ng buhay. Kwentuhan lang kami ng kwentuhan. And yung nanay ko, ang para sa akin, siya ang best example ng sacrificial love. Dahil talagang, pag uuwi ako, hindi ako kasing yaman ng mga kapatid ko, sabi niya, oh, may pera ka. Wala eh. Sabi niya, mamaya, pag alis ng ate mo, mamaya na, baka makita ako eh. Okay? Sisikreto ng abutso or something na gano'n. And that was it, mga kapatid. Unless na maranasan mo yung, ma-experience mo yun, hindi mo maibibigay sa anak mo yun. Na-realize ko yun, nung ako ay nagkaanak na rin, at every time may ginagawa kami para sa mga bata, kami ni Grace, lagi namin iniisip, anong ginawa ng nanay mo pag inalagaan to? Anong ginawa ng nanay mo? So, yun ang basihan namin. Pero hindi nagpa-seminar yung mga parents namin about that. We just saw. We just felt. Ganun din sa pag-ibig ng Diyos.
Nonsense itong preaching na to. Nonsense ang mga Bible study unless ikaw mismo na experience mo ang pag-ibig ng Diyos. Not just knowing. Now, if you have received God's love, how to live a life of love for God, number 2, there must be this thing. You must manifest love. Pero again, mahihirapan kang gawin ito pag depende sa supply ng pag-ibig na natanggap mo mula sa Diyos. Kung ang binigay na pag-ibig sa iyo ng Diyos ay ito lang ang tinanggap mo, then you have this much para ipamigay. E paano kung ang kailangan mo personally pa lang ay ganito ang taas, 1 feet. Pero ang natanggap mo lang sa Diyos ay 1/4 feet. 3 inches lang. Or sabihin natin, ang kailangan mo is 1 kilo of love every day. Ikaw pa lang yon. Ang natanggap mo sa Diyos every day is 1/4 kilo. O parang kami ni Grace, huwag mo sa palengke. Magkano kilo niyan? Ganito po. Isang guhit nga. Diba? Isang, mahal naman te. Tapos biglang magsasabi yung mga tindera, ibigay ko lang kaya sa inyo. Ay, bakit hindi? Okay. Tinitipid natin. At minsan, you go out into the real world, dala-dala ang pangailangan mo ng 1 kilong pag-ibig ng Diyos, pero all you've received from the Lord is 1/4 kilo, and then sa paligid pa, yung anak mo pa magdidemand, mister mo, misis mo, kapitbahay mo, friends mo, sa trabaho mo, at kulang na. Sa iyo pa lang, kulang na. Paano pa sa iba? So, how do you get enough supply? Okay? Dapat tanggalin mo ang Strait of Hormuz. Para tuloy-tuloy ang supply. It's law of supply and demand. You need to receive God, love from God, so that you can love God. And sabi nga dito, balikan natin yung verse mga kapatid. Look at the verse once again. Sabi rito, okay, nasa ng verse, sorry. Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in action. Sa context ng verse na yan, nagsimula siya sa love for God. O love of God. Pero in the middle, ay naging love of God. Okay, tuloy natin. Okay, naisulat ata dito yan. Okay, next slide. There is no love for God if there's no sacrifice. John challenges believers to practice what they believe. We are called to demonstrate love, not just in words, but in action and in truth. Next. Jesus embodies love through His actions by serving the marginalized. Ibig sabihin, nasa gilid. And by learning and doing the example of Jesus, we learn that our love, listen here, pakinggan nyo, by learning and doing the example of, sino? Jesus, we learn that our love for others is the direct reflection of our love for Christ. Gusto mong masukat ang pag-ibig mo sa Diyos? Sukatin mo yan kung paano mo iniibig ang kapwa mo. Kung kaya mong tagalan ang Diyos pero ang kapwa mo hindi, big question. There's a big question with that, mga kapatid. If we love God, but we hate or do not love our brothers and our sisters. At itong abuso sa pag-ibig ng Diyos ay simply, pwede natin sagutin ngayon, paano malalaman na abuso mong pag-ibig ng Diyos? Okay? Pag ikaw ay namumuhay sa kasalanan and at the same time, hindi mo maibig yung kapwa mo na mahal ng Diyos. Andiyan ba kayo? And this is a big challenge para sa atin. Yan ba, sa church, mga kapatid? Gusto tayong dali ni Lord on another level ng pagsunod sa Kanya. Pero we cannot go there sa next level ng mission ng evangelism and discipleship
na gusto ng Panginoon na gawin natin unless ma-form natin yung basic ng fellowshipping. Kailangan may kakaiba kang miss. Feeling nang nami-miss mo lagi ang mga kapatiran. Okay? Kailangan may time ka to mingle with the brethren. Pastor, busy ako sa pag-aaral o sa pagtatrabaho. Yeah, I know that. Pero sa 24 oras mo sa isang araw or sa 7, ilang oras sa isang linggo? 24 times 7, pakicompute po yun. In 1 week's time, meron ka bang time to spend with a brother or a sister? Especially sa parents mo at sa mga kapatid mo. Alam mo ba nangyayari na sa buhay nila? Bagamat hindi lahat ay kaya mong gawin yan. Pero there must be a few people na naramdaman nila ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan mo. Okay? Na parang nanay, na pag nanay ang iniisip mo, sacrificial yung nanay ko, walang tatalo dyan. Okay? Hindi Alaska ang nanay ko, pero walang tatalo sa nanay ko. Okay? Ganon. Sa church, ito si brother or ito sister, ito yung, kahit makulit ako, dito nakukulitan sa akin, mahal pa rin ako nito at nahihiya na nga ako sa kanya. Kasi, ganito eh. Okay? We will overcome yung pag-abuso sa pag-ibig ng Diyos kapag nagagawa mo na i-translate yung receiving of love and then the manifesting of love. Diba? I've experienced, mga kapatid, na for so many ways na marami akong nakakausap ever since na kailangan ang church ay may ganito, kailangan may church ay ganito. More on management ng church. Pero usually, pag mga pastors na ang kausap ko, sabi ko, may wisdom sa management, pero the church is not a company. It is a community. Pag sa company, siswelduhan ka, pag ikaw ay kagamit-gamit, ikaw ay ipopromote pa. Pero once na nakita ng company, no offense sa anumang company, pero this is a normal na gawain. Kapag hindi ka napakinabang sa company, especially pag edad mo na ay 105 na, sis, bro, overage ka na. Sobra ka na sa overage, kaya kailangan ka na mag-retire. Kailangan mangyari yun. Company. Sa church, pwede ba natin gawin yun? Pag ako ba umidad na ng 65 years old, basta tama ka na sa pag-preach sa sobra ka na sa overage, retire ka na. Sabi ni Bill Bright, sabi niya, I will stop preaching when I die. Kaya, noong mga last days ni Bill Bright, yung founder ng Campus Crusade for Christ, nakaupo na siya sa wheelchair, meron na siyang oxygen na maliit na tangke rito. Nagpipreach siya. Okay? Maybe 20 years from now, kung makikita niyo ako na gano'n na, I will still preach the Word of God. Amen? Why? Kasi iba ang company, iba ang church. Pwede nating implement yung mga wisdom from the company, pero isipin mo ang company ay hindi church. At hindi rin company ang family. Di ba? Huwag natin dalhin yung sistema ng kumpanya sa church at ang sistema ng kumpanya sa pamilya. Okay? Dahil nanay, wala ka nang pakinabang sa amin at hindi ka nakapag-produce ng certain goals and mga we don't need you na. Alis ka na dito. O we don't need you na. Gaganon ba ang parents mo? Hindi, kasi family. The church is a spiritual family. It is a spiritual community. Paano natin ma-deal yung bawat isa? Kasi sa church may makukulit eh. Tama ba? Tingnan mo katabi mo. Okay, kung may dala kang salamin, try mong tingnan yung salamin. May time makulit ako sa inyo, may time kayo makulit sa akin. Whichever, nagiging makulit tayo sa bawat isa in good or in bad ways. Pero will that stop yung relationship natin dahil makulit ako o makulit kayo? Hindi. Because you are loved by my God, I am obliged. And because I received the love from God, I will love you.
Kahit na feeling ko, lugi ako lagi. Di ba? Kahit feeling natin, lugi tayo. Meron kaming meeting one time ni Lugin sa Montalban, sa San Mateo. So, si Lugin ay galing sa Marvex, ako ay galing na Antipolo, or magkubaw pa ata ako nun. So, may meeting kami sa San Mateo Rizal. Okay? So, imagine yung travel ni Lugin. Travel ko ha. May ka-meeting kami na taga San Mateo at taga Montalban. Okay? Nung dumating na kami doon ng Lugin, and by the way, kaya si Lugin kasama ko, twice a week po at twice a month pala, meron kaming follow-up ni Lugin dahil siya ang ating ginugroom for Montalban na later maging associate pastor natin. No? Palakpakan natin ng Panginoon. So galing sa work si Lugin, pumunta sa bahay nila para sunduin si Kathleen and then punta ng Montalban, San Mateo. Tapos nandun na kami, sabi ko, Lugin, mag-CR na ako, mag-retouch lang ako. Biglang nagtatawag, ay pastor, may request yung isa nating kausap. Kung pwede daw sa Montalban tayo mag-meeting somewhere sa ganito para daw mas malapit sa kanila. Nagkatinginan kami ni Lugin. Okay. But nagngitian lang kami. Okay, mas malapit sa kanila pero mas lumayo ng di hamak sa amin. Nagpunta kami, syempre. Di ba? Nagpunta kami. Pagpunta namin doon and we had this wonderful dinner at kwentuhan kami, nagtanong ngayon yung iba sa mga pastor na kausap namin, saan kayo galing? Ay siya po, Baliktawak. Ikaw, Antipolo. Biglang nagsalita siya, ay nakakahiya, nag-request pa tayo ilapit dito. Lalo silang lumayo. Sa isip-sip ko lang, ay na-realize din sa wakas. Pero you don't tell people. Alam mo, itong mama na to, galing trabaho. Galing pa ng Ortigas, pumunta ng Balintawak, tapos pumunta ng San Mateo, tapos gaganyanin mo pa? Hindi, of course, di natin gagawin yun. Because we love God. O, kaya pa, kaya pa. Buti na lang kami ni Lugin. Sabi ko, Lugin, i-park natin yung motor mo dun sa kala Marlon at mag-isang motor na lang tayo, magtipid muna tayo sa gas kasi alam mo naman, mamahaling lugar na ngayon ang mga gas station. Okay? Buti na nag-isang motor kami, then punta kami doon. Pero we had a lot of fun at nagkaroon ng realization mga kausap namin. That's the love of God. You let other people feel. I-express mo ang pag-ibig ng Diyos. Kahit feeling mo, lugi ka na. Amen? Pero if you are selfish, lagi ting iisipin na, lugi ako lagi dapat ikaw naman. Ikaw na lang. Okay? Huwag mong isipin na lugi ka. When you love other people with the love of God, ikaw ang lamang. You will receive blessings from the Lord. At ikaw ang mas nakakaunawa. Pero of course, if you have na mga situation, bro, hindi ko na kaya, pwede ka mag-open up. Pero again, hindi nawawala dapat yung sacrifice. There's no love if there's no sacrifice. Tanggalin mo ang sacrifice sa love, that's not love. In conclusion, mga kapatid, love for God is based on the love of God, manifested into love for the brethren through acts of love and truthful actions. Little children, let us not love only with words and talks, but with deed and with truth. Sa huli, sabay niyo ako sa pagbasa. Sa huli, ang pagkilala sa puwang sa pagitan ng ipinapahayag na pananampalataya at praktikal na pag-ibig ay nagtutulak sa atin na harapin ang kawalang pakialam, yakapin ang malasakit, at isapamuhay ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng paglilingkod na sa ating mga komunidad. We need a lot of love to change our communities and our families, mga kapatid. And if we do that, God bless us. You are not abusing God, but you are manifesting the love of God sa mga kapatiran. Sabi mo sa katabi mo, I love you with the love of the Lord.